Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Isang nakakagimbal na balita ang lumabas matapos magsalita ni Senador Coco Pimentel at ibinunyag ang mga umano'y katiwalaan at lihim ng gawain ng ilang mambabatas, partikular na ang mga tinatawag na mga kongresista. Sa kanyang pag-amin, binanggit ni Pimentel ang ilang illegal na transaksyon at katiwalian sa loob ng Kongreso na nagdawit pa kay Kuting ng Norte. Ang mga revelasyon ni Pimentel ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa publiko na ngayon ay masusid na nagmamatyag sa bawat galaw ng opisyalis ng pamahalaan. Ayon kay Pimentel, matagal nang nagaganap ang mga ganitong mga hindi gawain na aktibidad sa Kongreso kung saan ang pondo ng bayan ay ginagamit sa mga personal na proyekto at pansariling interes. Maraming mamamayan ang nagulat sa mga detalyeng isiniwalat ni Senador at nanawagan ng masusing investigasyon upang linisin ang institusyon. Inaasahan nilang magtataguyod ng kapakanan ng bayan sa mga isiniwalat ni Pimentel. Lumalabas na maaaring may kasangkot na mga opisyalis na matataas ang posisyon kasama na si Kuting. Habang umiinit ang usapin, ang kampo ni VP Inday Sara ay nagpayag ng suporta sa transparency at accountability sa bawat sektor ng pamahalaan. Ang Senado at Kongreso ay sinimulan ng himayin ang mga aligasyon upang matukoy kung sino ang mga mambabatas na sangkot sa mga kalokohan sa gobyerno. Habang nagaganap ang mga investigasyon, naging aktibo ang mga civic group at kongresasyon sa kanilang panawagan na panagutin ang mga nagkasala at ipatupad ang hustisya. Samantala, makikita natin na talagang hindi nga nakapagpigil itong si Coco Pimentel dahil talagang dawit itong si Kuting ng Norte. Ang mga revelasyon ni Pimentel ay nagdulot ng malawakang pagkilos sa buong bansa na nagbigay pag-asa sa marami na makamit ang pagbabago at paglilinis sa gobyerno. Sa kabila ng kontrobersya, patuloy na nananawagan ang mga mamamayan ng katarungan at reforma sa loob ng Kongreso. Ang mga kaganapang ito ay nagsilbing panibagong yugto laban ng mga Pilipino para sa isang tapat at malinis na pamahalaan. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Bumili ng chopper at bumili ng private jet or private plane. Di ba? So talaga. Ano ibig sabihin nun? Habang yung mamamayang taga Bicol, nagkaroon ng matinding pagbaha dahil nga doon sa mga ghost flood control project. May yumaman. Sino kaya yung bumili ng eroplano at ng chopper? Kung alam ninyo, pwede ho bang paki-comment po dyan? Kung alam ninyo, i-comment nyo na kagad. Kasi ako hindi ko alam kung sino eh. Hindi ko talaga alam kung sino. Pwede ho ba paki-comment ho yung bumili dyan ng chopper at saka ng aeroplano? Isang tao daw yung congressman daw yun sa Bicol. Hindi ko alam kung sino yun. Balik na tayo sa topic. So, ayun na nga, pinakikialaman daw. Ito ang sagot ni Pimentel. Okay? Ako nga, actually, I have refrained from commenting on how Quadcom conducts its hearings. Pero siguro, I will just allow that as a constituent abante. Siguro, ganun na lang. I will just accept his criticism because he is also my constituent. Kita nyo na? Diyan pa lang, inilagay na siya sa posisyon niya eh. Hindi, alam mo, totoo lang. Uy, namatay. Wait lang. Nawala yung ilaw ko. Sandali. Okay pa naman. Pero lumabo lang ng konti. Wag, sayang naman yung kapugian natin kung mawawala yung ilaw. Sandali. Anyway,
Yun na nga po. According na to dito, sinabi niya kaagad, sige, hindi na lang Congressman Abante. I will just treat you as my constituent. Bakit kanyo? Eto ha. Di ba, national yung constituency namin. Yun ang paglaglag. Yung palang banat na kaagad yan eh. Kasi kami national. Sila distrito lang. Diyan pa lang mga kababayan, inalagay na po ni Senator Pimentel ang posisyon ni Abante. Ilan ba boto mo? Ilan ka lang ba? Marami na siguro yung 200, 300,000. Sabihin mo na 500. Sobrang dami na yung congressman. 500 ang bumoto sa 500,000. Yan lang ang nagtiwala sa'yo. Sa aming mga senador, matindi. Hindi ka magiging senador kung hindi ka umabot ng 10 milyon. Di ba? So, diyan pa lang, ano ka na? Shut up ka na. Huwag ka na masyado maraming dakdak, di ba? Olat ka na eh. Kaya nga sabi niya, hindi ko na lang siya tuturing na congressman kasi anyway, kami naman mga senador pang national eh. National. Ibig sabihin, buong Pilipinas ang bumoto sa amin eh. Di ba? Gago! Tama, mali. Diyan pa lang, kita mo na kaagad. Talay. So, he is my constituent, our constituent. So, Tinawanan he has pa. the right to criticize us. Pero ganito na lang kasi, yung Quadcom na yan, why don't they just subpoena the former president and require his appearance before them? Ang dami rin nila kasing cheche boreche na invite, not invite. Sa lingwaheng pangbata, ang dami nyo kasing hanas. Kasi nung panahon namin, cheche bureche tawag doon. Yung panahon nyo ngayon, ang dami nyong hanas sa buhay. Pagka medyo kang pangkanto, ang dami mong hanas. Invite. Sabihin nyo na lang. And then, pag nandiyan na sa harap ninyo, then get the information that you want to get. And I hope that your proceedings will be more perfect than ours. Yun. Kasi alam mo, maganda dun sa proceeding na nangyari sa Senate, di ba? Sabihin na natin, nandun si Bongo. Siyempre, ang partido ng Pangulong Duterte. Nandun si Bato, nandun si Robin. Pero nakapagsalita po si Ontiveros. Sa katunayan, si Ontiveros ngayon pinakamadaldal na senador eh. Sino pa? Nandun rin naman si Villanueva. Villanueva is not really a Duterte, pero nakapagsalita din po siya. Di ba? Nandun din si Estrada. Actually, alam mo yon, magaling lang talaga si Pangulong Duterte mag-control. Kasi alam mo, sinabi pa nga ni Estrada, di ba? I'm not here to defend the president, the former president. I'm here to question him. Kaya lang iba kagad ang buwelta ni Pangulong Duterte, pinuri yung ama. So nung napuri yung ama, medyo bumuwelta kagad dito si pasensya na kayo. Magaling talaga ang aming dating Pangulong Duterte. Kaya wala. Hindi talaga kayo kakana. Okay, so I want to ask you this. You have Representative Robert Ace Barbers now saying that Duterte didn't look like he was of frail health when he attended the Senate probe. Ano naman pakialam mo? Hindi, sorry Barbers wala daw siya sa ganong healthy. Naturalmente, 70 plus na yun. Di ba? 70, alam mo mga kababayan hindi, eto naman. Aminin na natin, matanda ni si Pangulong Duterte, minsan paulit-ulit na ganyan na mga lolo mga tatay nga paulit-ulit Hindi, totoo, mga tatay, di ba, paulit-ulit yan. Nasabi niya na kanina, uulitin na naman niya mamaya. Paulit-ulit yan. Wala pang sa edad ni Pangulong Duterte pero ganun na. I mean, it doesn't mean na may problema sa health. Yes, yung paglakad, di ba? Actually, yung paglakad niya na yan. Kung hindi nyo na lang napapansin, pero kami alam na namin yan. Noong panahon pa na siya ay Pangulo, even nung nangangampanya siya, medyo na siya, dahan-dahan na maglakad. Kasi nga po, again it's not just the physical, meron talaga siyang damage sa ear. Kasi nga dun sa pagmumotor niya, nabangga, I think sumemplang siya. So,
hindi balance, tandaan ninyo ang tayo ng tao ay nasa balance ng kanyang tenga. Pag hindi balance ang kanyang pagpandinig, talaga medyo gumegewang ng konti yan. Medyo na, ewan ko kung anong explanation nila doon pero kung alam niyo edi sige, magaling kayo, sulat nyo dyan. Pero yun talagang doon, hindi na balance. Kaya nga, pinagsasabihan na siya na wag na magmotor. Kasi nga po, dahil doon, kahit kaya naman niya, dahil nga sa imbalance, 'di ba? Kaya nga nagkakaroon ng mga vertigo dahil imbalance 'yan 'di ba? Yun ang noon. Kaya hindi ibig sabihin wala na siya tamang health. At saka una-una, hindi naman na siya presidente. Para questionin kasi siyempre pag presidente ka, kini-question yung health mo. Kung kaya mo pa bang mamuno. Kasi ang importante naman yung pag-iisip at puso tama yung ginagawa. Yung physical sabihin na nating incapability, halimbawa hindi paano ibig mo bang sabihin barbers pagka hindi na makalakad na maayos, hindi na pwedeng mamuno? Paano naman yung mga PWD? 'Di ba? Paano naman po yung mga kababayan nating meron diferensya sa katawan? Ibig ba sabihin hindi na pwedeng mamuno? Hindi. Ang importante diyan, psychologically fit ang ating Pangulong Duterte. Ito naman si Barbers. Ewan ko invento lang ni Karen Davila to. Hindi, feeling ko, ewan ko. Ayaw akong komento. Pero tinanong ni Karen Davila, di sabihin ni Barbers ko nag-iimbento si Karen Davila. And he said that he was hoping that Duterte would show up at the next Quadcom hearing. Ang tanong ko, if the Quadcom subpoenas the former president and he refuses to appear. Ba't mo tinatanong kay Coco Pimentel? Hindi, natatawa lang kasi ako sa tanong na to. Nung pinakikinggan ko doon, sabi ko, paano daw kung yung Quadcom sinumpi na si Pangulong Duterte at hindi nagpunta si Pangulong Duterte, anong gagawin? Bakit ako tinatanong mo? Di ba ako Quadcom? Given he is a former president, can you actually cite him in contempt? Paano mo isa-citing contempt? Nasa house. Sabi mo nga, Quadcom. Sinumpi na siya. Pwede ba daw siya i-cite ko in contempt? Siyempre, hindi na Senado. Kung hindi ng Quadcom. Pero iba tuloy ang dinig hindi. Iba yung sagot kasi ni Pimentel dito Medyo yung sagot ni Pimentel dito. Maybe na-misheard niya yung part na Senate or Quadcom. Dito kasi very particular. Sabi, Quadcom, sinumpi na, hindi nagpunta, ano ang pwede mong gawin? Sandali, senador si Pimentel Binaba mo naman magagalit mga congressman yan. Hindi totoo, di ba? Kaya lang, may ibang sagot si Pimentel. Although, baka ang ibig sabihin din na tanong ni Karen Davila, bilang senador, etong Congress, inibitahan si Duterte, hindi nagpunta. Pero nagpunta sa inyo. Anong gagawin mo bilang senador? Baka ganun hindi lang klaro. Or have him arrested? Is that allowed? House rules, can we ask them about their house rules? Okay. Tama yung tanong niya, ano ba ang house rules? Diba kasi yung rules sa amin dito sa Senado? Yun. Let me explain the subcommittee's rule kasi I am not an ordinary committee, I'm just a subcommittee. Actually, the subcommittee has been deprived of the power to cite in contempt. Because that's the section 20 of our rule. So siguro doon lang yung mga tao na nakita nila na naguguluhan. Committee hearing ito sa Quadcom, ang bilis ng trigger happy sila ron sa pagdating sa contempt Grabe, pinitik kagad niya. Trigger happy. Alam nyo ba ibig sabihin ng trigger happy, di ba? Actually, sa mga pumuputok yun Yung sabihin sa mga may hawak ng baril yun Yung pag-trigger happy, minsan pag tinawag ka, pulis ka, trigger happy, namamaril ka kaagad. Ibig sabihin, putok ka lang ng putok. Trigger happy nga trigger. Ito daw, camera daw, trigger happy sa pagko-contempt ng mga tao. Yan, ginagago sila. Yan pa lang binabanata na din ni Pimentel itong Quadcom. Masyado kasi kayo. Ito ang problema sa Quadcom, di ba? Mag-iimbita na resource person. Halimbawa, resource person tapos, hindi naman po ito akusado. Kasi una-una, there should be accused.
in the Senate hearing. Why? It is not a court. It is a hearing para ho sa paggawa ng batas. So hindi ho ito korte. Kaya kumukuha ng o nag-iimbita ng resource person at saka ng witness, it is para doon sa batas na ginagawa. Hindi ho yung iimbita na akusado, iimbita na nag-akusa, tapos yung congressman sasabihin, oh, ikaw ang tama, ikaw ang mali. Hindi dapat ganun. Pero ganun na po nangyayari ngayon. Kahit resource person ka, pag hindi nila kursunada ang sagot mo sa kamera, ikaw ay ipakukulong. Ganun no, napakarami na ho nilang pinakulong at sinasabihan pa nilang sinungaling ka o ikaw na mas marunong. Ba't mo pa ako tinanong? Hindi, sa totoo lang, sana hindi ako maimbitan, ha? Kasi kung ako tatanungin ng ganun, kung tatanungin ako, ano na ang timbang mo? Halimbawa, sinabi kong 160. Parang duda ata ako dun. Pag sinabi kong 160, ang sasabihin niya, sinungaling ka. O hindi, ikaw na sumagot. Sinasabi ko sa iyo yung sa tingin ko tama eh. Kung alam mo pala, ba't pa ako tinanong? Di ba? Yun ang problema ho sa Huwadcom. Puno na yata ngayon detention center nila. Puno na. May overflow na sa Women's Correctional, sa Bilibid ba, or what, sa Quezon City Jail. So meron silang power to cite in contempt and they've been freely been citing, generously been citing people in contempt. The regular committees ng Senate, meron din power to cite in contempt, but a subcommittee, wala. Okay. So do you think this is one of the reasons why you have critics saying Duterte called the shots? He took control of the Senate subcommittee. Do you think that was true? And do you think it's because it was a subcommittee? No. Alam mo, mga nagsasabi naman yan kayong mga media. That Duterte took control of the Senate hearing. Alam nyo, ganun dapat. Honestly kaya ka nga nag-imbita ng resource person. You want to know kung ano yung alam niya. Resource person nga eh. Ang pananaw kasi ng mga media, ang pananaw ng ibang tao, pag inimbitahan sa Senate hearing o sa Congress, accused person o yung masasabi mong guilty na kaagad. Hindi. When you say resource person, you are getting something from that person. Resource nga eh. May mga alam siya na kaya mo nga siya inimbitahan so that they will tell you or he or she will tell you kung ano yung alam niya at sasabihin niya sa inyong lahat at kayo naman bilang senador, pakikinggan ninyo dahil you are supposed to be the representative of the people. You would listen, then you would draft necessary law. That's the idea of having a resource person. So ibig sabihin po nun, dapat talagang pinakikinggan ang resource person. Kung pinakikinggan ng resource person, pwede ba ang resource person tahimik? Paano mo pakikinggan ng tahimik? Di ba? Ang problema kasi sa ibang mga media at ibang tao na nagsasabing, inoccupy na ni Duterte kasi daldal ng daldal si Duterte, salita na salita siya. Yan ang normal. You're getting information from that person. Kasi ano ba yung issue dito? War on drugs. Ano ba issue dito? Tama ba implementation ng war on drugs? Sino ho ba ang nakakaalam ng war on drugs in and out noong panahon ni Duterte? Walang iba kung hindi yung presidente. Sino ba presidente nun? Si Duterte. Oh. So dapat, tanungin siya, alamin, o magkwento ka, sige, ano meron? Ano nangyari noon? Sabihin mo lahat ng Hindi yung, mali yan, husgahan kita. Mali yan, ito, pakulong kita. Mali yan, ito, mali to. Hindi ho sila hukuman. Sila po ay senador. Ibig sabihin,
they are to make laws, batas, para ho sa kapakinabangan ng bayan na ito. Kasi nga mali yung konsepto mo ng resource person, kaya maraming mga Pilipino ang nagulat sa ginawa ng Senado. Pero ang totoo, tama ang ginawa ng Senado na pinakinggan ang resource person. Kasi ang gusto ata nila ay katulad sa Kamara na nag-imbita, hindi naman pinagsalita. Tinanong yes or no, yes. O sinungaling ka, contempt, kulong. Ano to? Nung panahon ba ganito? Pagka sabing hindi po, sinungaling ka, kulong. Hindi, tanungin ko kayo, anong mas tama doon? Inimbitahan kang resource person. Nung sinabi mo yung alam mo, biglang, hindi ganyan eh. Ito alam ko eh, kaya kulong ka. Wag yun ang tawaging resource person. Hindi, totoo po. Wag yun ang tawaging resource person. Wag yun ang isulat sa papel na I am a resource person. No, we are inviting you as a resource person. Wag na. Ano mo na lang dyan? We are inviting you to accuse you of implementing the war on drugs. Ganun na lang. Hindi, feeling ko kasi yung iba dyan, lalo na yung mga hindi abogado dyan, sobrang frustration nila na maging abogado, bobo. Hindi naman sa lahat ng abogado matalino, pero siguro frustration nila maging abogado, bobo sila. Ngayon bigla silang naging congressman dahil may pera sila. Magpipiling abogado na sila. Hindi, tama ako. Ikaw mali. Ikaw mali. Tama ako. Kulong ka. Hindi pwede yan. Pag hindi ko gusto yung alam mo yun, ganun, so, di ba, sanayin ko kayo, sino, sa tamang ordinaryong Pilipino, di ba, sino sa tingin nyo mas sira ang ulo? Di ba? Sino ang mas sa tingin nyo sablay? Walang iba kung hindi ho yung kung paano ang approach ng Kamara pagdating sa mga resource person. Tuloy natin to. Play. No, hindi naman. Even if I had the power to cite in contempt, the question is would I have? Ayan ang tanong niya. Even if I have the power to cite in contempt. Kasi sinasabi niya na una, wala akong power. Pero even if I have the power to cite in contempt, ito sagot niya. Dito, ang ganda ng sagot niya. Exercise the power. I don't think that we have crossed any line to have cited the former president in contempt, di ba? I mean, at saka you do not do that unnecessarily kasi that's why it's a hearing before a legislative body. You know that there is some politics involved. Sometimes the person would want to be cited in contempt, hindi ba? So, ingat din tayo, we don't give in to the plan or to the desire of that person. So but at any rate, that subcommittee has no power to cite in contempt. The point is, okay, the plan was to end at 4 o'clock. We ended at around 7 o'clock. So we had three extra hours. Garma was not there. Yan. Leonardo was not there. Espinosa was not there. Yan ang problema kasi. Di ba? Bakit? Yung mga katulad nila Garma, Espinoso, at saka kung sino-sino pang mga kinuhang resource person ng Kamara, meron niyang allegation na hindi nila pina-attend. Di ba? Na kasi nga mabubuking yung kanilang script, mabubuking po ng Senado. Tulad nung nangyari kay Grijaldo, nabuking na pinipilit lang sila sa script na yon. So hindi nila pina-attend to mga to. So merong extra time na sino pagsasalitain pa doon sa extra time? Si De Lima about war on drugs. Nakakulong siya nung time na yun. Wala siyang alam doon. Hindi naman pwede. So ang tinanong, kung sino yung nag-implement ng war on drugs? Si Pangulong Duterte. Tapos kasalanan pa ng Senado. Kung pina-attend nyo sana yung mga hinayupak na nagsinungaling dyan, di sana nakapagsalita sila. Kasalanan nyo rin, Kamara. So, we give it to this witness who rarely makes
public appearances or official appearances before government bodies, let's give it to him. Okay, salita na salita. Okay, pero ang ano doon is, ang iba kasi na paulit-ulit, siguro mga 3 to 4 times na sabi. Pero okay, let us, because that is also valuable for us investigators to see kung consistent ba yung, even if you repeat something, are you consistently repeating something? Alam mo, So, we will now be... Alam mo, Senator Pimentel, hindi kasi nila alam yan eh. Sa kanila, kasi alam mo, yan ang isang bagay na malalaman mong isang tao ay nagsasabi ng totoo. Consistent, ika nga. Kahit iba-ibahin mo yung style of questioning o iba-ibahin mo yung words na ginagamit mo pang tanong. Pero iisa ang dapat isagot doon. Hindi ho magbabago yon. Kasi nga po, hindi ka nagsisinungaling. Ganun po ang nangyari kay Pangulong Duterte. As a matter of fact, yung speech niya noong 2016 hanggang ngayon iisa. So alam mo talagang iisa yung sinasabi niya. Hindi ho alam ng mga congressman yan. Ang alam lang ng congressman, basta magtanong kami, pag hindi namin gustong sagot, contempt kayo. Ganun lang ang buhay ngayon. Contempt, di ba? Kasi nga, ewan ko, kung bobo, di marunong magtanong, o baka naman talagang gusto lang nila mag-contempt. Gusto lang nilang parusahan. Kung ano lang yung gusto nilang marinig, yun lang ang itatanong nila. At pag hindi tama ang sa kanilang pananaw, yung sagot, wala, yari ka. Convinced that, okay, this is really his stand on this particular issue because he stated it 3 times and the statement is really perfectly the same. So that may value din po lahat yun. But we could have ended it actually 2 hours earlier. Pero since my next commitment got also moved. So that means I had time. So I allowed it. Nandun na eh. Nandun na siya, sayang. Tama. But did you feel any pressure? Because at one point in time, you were actually a supporter of former President Duterte. You were a believer. Before the whole PDP Laban issue, is you were one of those who supported Duterte early, right? Did you feel that kind of a pressure? Well, I'm no longer his supporter now. We have a pending case before the Supreme Court. Tama. So we have our political differences. We do not communicate. So I parang may ano ba yung kasabay, hindi na kami close. So he has absolutely zero influence over me, especially on the way I think. So when I write the committee report, our past relationship, our past friendship, our past dealings will have zero influence over me. And but also ito lang dadagdag ko, even our present disputes will also not affect my way of thinking. I will just look at the evidence. I will follow the evidence. Hindi ko sasabihin na guilty itong taong ito dahil nag-away kami sa control of a political party. Ang layo na nun eh. And I'm not that kind of a person. I want to be fair. But what is there? I need to look at what is there. What is the evidence? Okay. And I wanted to add also, I mean, I think... di ba? Ito, sinabi pa lang ni kasi parang inaano ni Karen Davila dito, dati kayo magkakampi. Hindi, oo, dati kami magkakampi. Pero meron nga kami pinaglalabanan ngayon. Tandaan ninyo ha, si Pangulong Duterte ang pinuno ng PDP, nakalaban nito. Di ba? Na ngayon, sa katunayan, tumakbo pa nga siya, napilitan siyang tumakbo sa ibang partido. Dahil hindi niya magamit yung PDP kasi nga nandun pa nagkaroon na ng I think ng isang desisyon na nagpapabor sa kila Pangulong Duterte ang gagamit noon ang Pangulong Duterte. O kaya nga ngayon maraming tumatakbong senador under sa PDP ni Pangulong Duterte. So sa madaling salita, kung may bitter at bitterness lang, dapat itong si Coco Pimentel lang may bitterness kay Pangulong Duterte. Pero kita nyo naman, pinagbigyan niya pa rin at hindi ho siya dahil nagbibigay ng pabor, ika nga, kay Pangulong Duterte. Hindi ho. Tama lang kasi talaga yung ganong klaseng approach pagdating po sa Senate hearing o sa mga hearing. Dapat ganun talaga pinagsasalita
yung inimbitahang resource person. Let's say, not as a journalist, but as an ordinary viewer, it's actually a minus when you have legislators grandstanding, right? So when you watch a hearing, for example, you want to hear, gusto mo pakinggan yung kwento ng isang witness. Oh. What you have some legislators, whether in the lower house